Yo, what's up guys? It's Agon and ayun, may bracket na tayo kaya nag-podcast ako. Sinama ko yung mga nanonood dito sa channel. Sabi ko sa inyo, mag-comment lang kayo kung gusto niyo sumama eh. So, ayan, si Allen, Janus, and si Renzo. Tama ba? Janus o Janus? Janus. Okay, Janus. Mas Ayan. social kasi pag Janus eh. So, ayun, bago tayo pumunta dun sa semis bracket, pag-usapan muna natin yung nangyari kanina or kagabi kasi umaga na to mapopost. Um, do you think pinatalo ba na Jerome? Grabe yung mga comments sa kanya ngayon eh. So, o kayo muna bago ako. Si Janus muna. Um, yung kay Jerome naman, ano naman yun eh. Part of growing pains kumbaga as a young superstar. Ano naman siya eh. Syempre napilitan siyang gumawa nung fourth hanggang OT. Ano pa nga siya, 21 or 22 points nung ano na yun, nung time span na yun. Napilitan siya gumawa kasi foul trouble nga si Chapman, sila yung ibang ano niya, ano din struggling. Yung issue naman talaga doon yung ano 'di ba, yung OT, yung last possession, yung pwede na sanang idiretso or i-tres, parang nag-ano pa, nag-hesitate pa ipasa. So ano naman yun, kasama naman yun sa growing pains ni Jerome. Ano naman, mataas naman yung future niya. Siguro ano lang, konting experience pa sa bata. Wag lang masyadong maging harsh yung mga kamanok natin. Ikaw ba, Allen? Ikaw na sa ganong situation. Anong gagawin? Actually, wala naman si kahit sino player, di ba po? Kasi part of time naman yun eh. Then, not just for kay Lastimosa, every player needs to step up. Kasi yun na, found out si Chapman. Kaya, yun na, breaks up the game eh. Kaya, kasi ano what happens kasi yung marami sa akin, si Lucero ang yung go-to guy player. Pero yun na, kailangan ng step up yung ilang mga players. Whether si take over si Barroco or si Poli or yun na maraming options ng sino clutch shots, di ba? Yun nga, dapat buat si Lastimos kailangan i-step up eh. Like si Happy dapat first two games, alala yung first two games nung All Filipino, then biglang napala yung laro niya. Yun sa akin. Ikaw, Renzo. Kung ikaw na gumawa ng Ako move for na me yun, po, step back na 3 points or ano? yung siguro yung intention ni Jerome Lastimosa na wag itira at mag-hesitate. Siguro, I think I would do that also kasi yung may hours pa naman at possible pa namang ma-rebound ng team namin, and then possible din naman na ma-foul ako or mabuta tayong shot ko, then maagon na meral ko, game is over na. Pero like what Kuya Janus said po, or Kuya Janus said po, is, it's part of the ball game po eh. And Kuya Jerome is still young, and uh, yung experience and yung pagiging uh, main player ng isang team, hindi naman po yan overnight nangyayari. So, kumbaga, kailangan lang po talaga ng more tiwala sa sarili at saka, kumpiyansa and experience po. Fritz, tingin mo ba deserve ni Jerome yung hate ngayon? Actually, sa tingin ko hindi. Siguro, kaya lang nasasabi ng iba na deserve yung hate kasi meron siyang history ng mga previous games na siya, di ba? Na meron pang isang play na imbis na ipasa niya kay Polly, tinira niya. Diba? May ganong instances na nangyari. So, parang ilang games na nangyari na siya ang laging natitempo na last shot. So parang tumatak na sa sa mga tao na ayan na naman, Lastimosa. Crucial time, crunch time. Ang iniisip ng tao is ano naman to? Parang gagawa na naman ng supply. So sa pinakita ni Lastimosa nung overtime, hindi mo matatawaran yung ginawa ng tao eh. Talagang pinilit niya na
sila manalo. Pero talagang, yun talaga, kinulang na lang talaga. Sa yun na nga, siya sabi ko yung, is lack of experience lang talagang problema kay Lastimosa. 2 to 3 years na paglalaro niya ngayon sa Magnolia. Tingin ko, isa sa magiging sandigan ng Magnolia si Lastimosa. Sa akin naman, parang ang unfair no sa ginawa nila Stimosa. Tapos di nila makikita yung defensive lapses ni Ian Sanggalang. I don't hate Ian pero yun kasi yung nangyari kanina eh. Like, ilang beses nangyari. Parang 9 points allowed with Ian defending sa crunch time. Merong floater si CJ, tas yung PNR action sa switch, nawala siya. Tas nakatira si Bong Quinto. Then tapos yung tira ni Hodge, tiningnan niya lang din, di ba? So, parang unfair kay Lastimosa kasi after ng mga lapses na yun, si Lastimosa yung bumabawi para kay Ian eh. So, alam mo yun, medyo masakit sa part ni Jerome yun na siya yung nakita instead of the defensive lapses ng Magnolia sa crunch time. So, moving on, sabi nga rin niya sa interview. So, yung kanina rin nangyari, tanungin na natin to, naka-jersey pa eh. Tingin mo ba meron? Naka-TNT jersey pa, may Easter egg sa likod. Alam niyo na yung ibig sabihin ko, meron ba? Siguro yun yung perception na lang yun eh. Pero kung ano na lang objectively speaking na lang, na lang natin siguro yung NLEX. Specifically si Berto kanina. Dapat hindi niya inallow na yung second fiddle niya took 10 more shots than him. He's Robert Bolick for a reason eh. BPC candidate. Do or die situation. Dapat maging mas assertive siya. Tsaka, okay, let's give credit kay RR na maganda yung depensa niya. Pero not on that degree na parang nagmukhang si Bolick. Nagmukhang passive. Passive pa yon yung yung play na yon Tsaka, yun nga, yung yung rotation din ng NLEX, masyadong nag-rely nga dun sa starting five. Dapat mas binigyan din ng pansin yung nila bench para hindi sila naubusan ng gas nung huli. Yeah, like I Yun said, naman. di ba, sabi ko sa inyo kanina sa off recording, mainit yung Torres. Init yung Torres last game eh, game 1. Sabi ko nga, ay pucho, grabe. Hindi na tuloy. Basta yun. Tapos 4 minutes lang, game 2. Seryoso ba? Di ba si LJ laging nandyan pag crunch time? Wala. Si Bahio, ang ganda ng nilaro. 9 minutes lang. It's just, I don't want to join the accusation. Pero kasi, hindi yun nga, sabi ko sa content. Parang hindi maalis sa isip ng mga tao. Yung sister team. So, eto, mabilisan sagot lang Tingin mo, Allen, kailangan, may mawala na yung sister team or tuloy lang? What do you think? The idea? Actually, for me personally, di pwede kasi marami mga yung mga fans club, yung mga cheer nila, mga magagalit sila eh. Diba? Kasi katulad sinabi ni Boss Aaron sa mga interview. Kasi kung natuloy na wala ang bawas sa sister team, syempre marami magagalit, diba? Pero for me, retain pa rin po as the moment. Hanggang kaya pa. Ikaw, Renzo, may team ka ba sa PBA? Pares po kami ni Kuya Fritz SMB. Ayan, mag-usap kayo ni Fritz sa bakasyon. Yan. Ano po ulit yung tanong niyo po? Kung agree or disagree po ba kami natanggalin yung mga sister teams? Yeah. For me po, no din. Kasi, yung kaya po tinawag na sister team, kasi po, halos magkaka-same brands lang din po sila. And yung fans, if we could notice po, yung fans, yung crowd favorite is mostly yung mga teams na mayroong sister teams po. Most especially San Miguel, Ginebra, ganun po. So, yun lang naman. So, disappointing
disappointing conference para sa NLEX. It's sweet than it lasted. Parang ganon. Faker ba? Fake top seed. Siguro sa tamang match-up, siguro nakalusot sila. 'Di ba? Kung kunwari Phoenix 'yun. Oo nga, kung no? ano ba? 'Di Oo. ba? Mali lang talaga. Isang match-up slot lang eh. Namalas talaga. Isang Diba? slot lang eh. Ganoon naman sa ganoon naman sa bracket, 'di ba? Kung yung match-up, 'di ba? Oh, halimbawa, kung nag-first round yung Ginebra tsaka TNT, di ba? Eh, di ang mangyayari pa niyan, yung nasa likod mo. Ang ending niyan. Sige. Speaking of that, punta na tayo sa semis bracket natin. We have the Rain or Shine versus Ginebra. And we have the Meralco Bolts versus the TNT Tropang Giga. So first, punta muna tayo sa MVP matchup. The TNT versus Meralco. I'll go first with Janos ulit Pasensya na kayo kasi sayang naman yung jersey Okay niya po. eh. Team niya Siyempre. naman yan eh. Pero prediction niya Meralco in 6. Joke lang. Hindi. Naku. Baliktad pala. Ano pa bang pwedeng sabihin dyan? TNT, sige. Medyo critical ako sa kanila ngayong conference. Siyempre, as a TNT fan, realistic lang naman ako. Pero, this past few games, medyo nakikita ko na ulit yung brand of basketball na hinahanap ko all throughout. And siyempre, maganda ring balita yung lumabas na article kanina sa Tiebreaker na nagkaroon nga daw sila ng open forum kay Ball. Magandang magandang sign yun as a team kasi kailangan talagang maano mo yun ma-express mo yun kay Ball na kailangan mong i-trust yung locals kasi hindi naman biro yung 2 consecutive finals appearance sa All Filipino. Hindi naman mga bumps yan Hindi naman yan May maibubuga talaga yan. Kaya okay rin yun na na-express nila kay Ball na yun, kailangan yung pagkatiwalaan yung locals. Tsaka, ano pa ba? Yun, maganda na yung nila ngayon. Ewan natin kung magtutuloy-tuloy. Sa Meralco naman, they face a tougher matchup with Magnolia. So, parang battle-tested sila pagpasok ng semis ngayon. So, with mix of veterans, with young guys, with Cancino. May may shot naman yung Meralco. Medyo lang ako kay Marvin Jones. May may duda lang ako siguro sa kanya. Na kung magpe-perform siya. Puputok o hindi no? Hindi mo alam no? O hindi mo alam kasi kay Marvin Jones din minsan Parang rin may parang masyado niyang dinedefer din minsan. Hindi siya nag-take initiative na siya talaga mismo. Parang Yun lang. Kyler Kelly syndrome. Kasi Kyler Kelly, gano'n naman talaga yung laruan ni Kyler Ikaw, Allen, sino yung tingin mong X-factor para sa Meralco Bolts? Siguro is si Casino pa rin kasi grabe yung laro this season, di ba? Galing sa youth yan, di ba? Malamang papaano yan. Most improved player yan. End of the season yan. Or best player after nito? Pag nakapasok, finals. Probably. Si Nusa ba? Kasi grabe yung clutch shot sa bandang muli. Ikaw, Renzo, sinong X-factor mo for TNT? For TNT po, siguro yung si Jason Castro po kasi yung sinabi na rin na panood ko rin po kanina sa post-game conference yung kumbaga yung veteran leadership niya po. Lalo na may mga bata pa na sila Calvin Oftana, si Brandon Gaduelas Roser, lalo na si Jordan Heading po na mga bata sila. Pero with the guide of Jason Castro po and Roger Ray Pogoy na masasabi nating veteran is talagang siguro mas mapupush din po sila na mag-go all the way po. Si Castro, no? Nasunod sa kanya si Bull.
Well respected, no? Pag sinabing, o ka dito, screenan mo ako. Ba't sinasunod? Sabi ko, okay to ah. Siguro, may pag-asang malamang Meralco ko kung pababayaan nila si Bolbol lang ang gagawa ng puntos. Kasi, Tama. pero ngayon, kasi kanina, yun yung nagbago sa NLEX eh. Hindi lang siya. Yun na nga. Kung pipilitin nila si Bolbol lang ang magpuproduce ng mawawalan ng laro yung iba. So, mawawalan ng tempo, mawawalan ng kumpiyansa. So, yung sa, ano naman, sa Meralco, Cancino pa rin talaga ang pinaka-magpapay na saldo ng Meralco. Tapos, depende yung sa iba. Pero, as long as makontrol nila yung Bolbol na siya ang gumawa ng gumawa, malaking pag-asa na. Pero pagka naputo si Bolbol ng umasa ng teammate or bigyan ng chance ng teammate niyang puntos para sa team nila, may kalalagyan ng Meralco. Prediction time. TNT in. Sige, kinontra ko yung TNT last di ba? Last sabi ko, podcast. NLEX info. This guy will go to the PBA Finals. TNT in 6. Allen. Pero din, syempre, TNT kasi grabe yung yung loaded nila eh. Syempre, hirap talagang match eh. Although, hindi natin alam, baka magulat ng Meralco eh. So, ano? Ilang games? Siguro mga 4 games po. 4? Best of 5 yun. Best of 7. Best Best of of 5 yun. 7. Yeah. 7. Mga 6. 4? Ano? Hindi namin rinig. 6 po. 5 or 6 daw 6. 6. TNT? TNT. TNT in 6. Ikaw, Renzo. Ano po, Meralco siguro in 7. Oh! Kasi, sinabi po ni Kuya James po ba yan? Or ni Kuya Al, kung hindi matututo si Bolbol na mamasa, tapos siya lang yung gumawa, tapos mapapagod siya ng mapapagod, mawawalan ng laro yung yung mga ka-teammates niya. At saka kung titignan ko po or titignan natin yung matchup, Marvin Jones versus Bolbol sa import, tapos yung veteran leadership ni Chris Newsom and Jason Castro. So parang ang gandang matchup nun if umabot man po siya ng Game 7. Anong prediction mo? Meralco nga, in Meralco pala in Meralco. 7. Yeah, Oo, Meralco pala. in 7 po. Ikaw, Fritz. SMBN Sa akin, SMB talaga. Sa akin naman siguro. Meralco, siguro 7. Paabutin natin 7. Kaya ng Meralco. Aroy. Ganda. 2B to yung botohan ah. Ako wala akong boto. Wala. Boto ko kasi TNT in 6 eh. Kung idodomina ni Bolbol ang series, siguro by 5, kayang tapusin ng Cointex eh. Pero ikaw, final mo. Meralco in 7. Meralco 7, 5 Cointex. Dalawa prediction mo. Daya mo. Hindi ka mababash. Option B. Iwas bash ka. Ganun talaga si first. Okay, next series. Paborito ng lahat. Yun, maganda. Ginebra versus Rain or Shine. I really don't know kung anong pwedeng itanong sa inyo. Kasi pure excitement lang naman nararamdaman ko ngayon. Wala akong script na hawak. Wala akong nalatag na questionnaires. Yes. So, gusto ko lang maramdaman lang din yung excitement nyo. So, I know, wala man sa inyo. Gusto nyo iba naman. Pero, yung iba naman, pero may naka-background dyan. Predicted na, no? So, unahin ko si Renzo unahin ko. Kasi, what are your
what do you feel? What are the chances of rain or shine dito sa series na to? Sa Rain or Shine, mainit si Andre Carakot inspired eh. Inspired eh. Maski ako po nakasubaybay dun sa sa tandem nila eh. Kalalaking tao, kinikilig. Kahit ako rin Siyempre. naman, caption ko pa nga yun sa my day ko, di ba? Beldre? Beldre eh. Stay hydrated. Pero going back po sa sa prediction, sa Chances Rain lang, or Shine, kung anong kailangan nilang gawin. Yeah. Una sa lahat po siguro, kung pa lang sa umpisa pa lang ng game, kung hindi sila masyado main sa tres, siguro mas okay po sigurong i-focus muna nila yung defense nila kay Brownlee or kay Arbalientos and kay Scotty. Kasi kung titignan po yung pass matchup nila, kasi si Brown, lalo na po dun sa Phoenix versus Ginebra na matchup, parang hindi masyadong nababantayan si Brownlee tsaka Nanood si ka niyan? Abarientos. Nanood ka niyan? Yun. Seryoso, pinanood mo pa yun? Nagtingin lang, sumilip lang. Pero alam naman na kung sino man nanalo eh. Kasi twice the beat eh. Yun po. Ikaw, Janus, anong tingin mong pinaka-weakest link ng Ginebra na dapat ma-expose ng Rain or Shine? Sa positives, wala tayong dapat masabi sa Ginebra eh. Wala na talaga eh. Almost perfect pag nandiyan si Brownlee. So, yun nga yung tanong ko eh. Weakest link. Siguro na lang, yung capability ng Ginebra to defend the rim, siguro. Tama. Kasi si Japet lang naman siguro yung legit shot blocker doon, di ba? Yeah, correct. Si Torres, naman yan sa perimeter sila So yun, sana ma-exploit ng Rain or Shine yun, yung yung weakness na yun. Atakihin, i-challenge siguro, kumbaga. Kahit mahirap, i-exploit nila yun, yung na yun. Yung weak link na yun para sa Ginebra. Tama ka rin naman. Yun lang, parang, yun lang din naman talaga eh. Lalo if wala naman si Japet sa loob. Si Keymark, I think still raw. Sa ngayon, di ba? Oo. Si Carino. He still raw. Kaso yung game style o play style ng Rain or Shine will tawag dito. They take a lot of 3-point shots kasi. So, siguro dapat mabalance ni Coach Sheng yun. Nandun pa rin yung tres, pero yun yung sabi mo, they need to attack to exploit the paint. Kasi kung lahat gusto nilang i-spread yan, makakasabay yung Ginebra sa ganun. Actually, una sa prediction, Ginebra in 5 or 6 po. Tapos, Uy, nag-predict agad. Nag-predict ka kaagad. Kasi alam mo yung Ginebra, experience talaga eh. Doon pa rin eh. Ang X-Factor po, gusto mo ma-X-Factor si Isaac Go. Kailangan i-step Sa'yo up. yung X-Factor kasi eh. Kasi yung healthy ni Jacket, tapos yung mga, alam mo yung Raynor siya, magdidefensa yung mga, si RJ, si Brownlee, Stephen Hall, si Scotty, yun. I want to see Isaac Go. Kung paano nung naglaro siya nung Terraform naman siya at sa Gilas eh. So, if you think Isaac Go na mag-step up, no chance for Rain or Shine. Actually, magic bunot. Sa Ginebra, siguro kung makukuha si Brownlee, malaking factor yun. Pero kailangan nila is wag nila kaya ang maglaro si Barrientos ng laro niya. Kasi ang laro ni Barrientos ngayon parang tingin ko pinababayaan ni Coach Tim kung ano ang laro. So, kapag naging kampante ang laro ng Barrientos at nalaro niya kung ano yung laruan niya, actually, kahit hindi na sila umasa kay Brownlee. Kasi ang Barrientos, may puntos, may passing. So, mas dadali ngayon ang puntusan ng Ginebra. Kasi, hindi lang si Brownlee ang babantayan. No. Tapos, ang Barrientos, either magkikreate ng puntos or gagawa ng pasa.
papasahan, either Thompson, Holt, lalo pagka pumutok pa yung Holt, mas lalong dadali ang ng hit. Di ba? Kasi hindi na nila alam kung sinong babantayan nila. So kung hanggang hindi nila pababayaan yung Abarentos na maglaro kung ano yung nilalaro niya, may hirapan ng Hineb, makukontain nila yung makukontain si Justin Brownlee. Ayun yung sinasabi pala ni Fritz, bigla ako naisip pala, this will be a long series para kay Kalen Chongson. Malamang sa alamang Brownlee versus Chongson, 7-game series. Yun yung mangyayari. Oo. Ako, sa ngayon, wala talaga akong maisip na masulat. Kaya nag-podcast na lang ako eh. Na-excite lang talaga ako sa Rain or Shine. Kasi alam naman natin lahat na yung capabilities nila eh. They will shoot more shots, run the floor. Ano pa ba? Rain or Shine na may Bella Belen sa crowd. Yun sana. Game plan Nung una ka sa... natalo eh. Yun na, hindi Nung una natalo eh. Hindi na scout ng SMB yun. Mm. Sana hindi pinapasok ng arena. Sana Hindi, may nabantayan. backup pa eh. May backup pa mga teammates eh. Malabo. Jowa kasi ni David ata yung yung isa. Si Pia Abu. Ay, grabe. Showbiz mo talaga, Renzo, no? Hindi Followers. nakaano rin po kasi ako, nakasabay-bay din po ako sa volleyball. Yun. Both sports nilalaro. Kaya yun. Prediction. Siguro, rain or shine in 6. Rain or shine in 6. That's a bold take, ha? Pero, I love that for you. Kasi gusto talaga natin Rain or Shine ngayon. Ibigay nyo na sa Rain or Shine. Ngayon na lang po nagkaroon ng semi-finalist na independent team if I'm not mistaken po, no? Nagsisemis naman yung Rain or Shine. Nag-choke lang. Yes. Kumbaga finals ba? Yun yung parang, what you mean? Yes po. Yes po. Ikaw, Allen? Like I Claudia in mentioned earlier, po? Yeah, never in 5 or 6 po. Yun yung experience eh. Isa lang. Kasi depende yung yung... Walang safe answer. Isa lang. Ikaw lang. 6. Never in 6. Never in 6. Janos. Ang ano lang dyan, ang tanong ko na lang siguro dyan, bago ako magbigay ng prediction, sino yung magi-give in na una? Yung fast-paced laro ba ng Ross o yung half-court methodical offense ng Ginebra? Kung sino yung magdidikta ng na yon, gets to play this guy. Pero I think Disgoy ko dyan. it's hard to pass up. It's hard to pass up tickets, attendance, ratings, Boo! potential Titanic matchup. So I'll go. My heart says gusto ko manalo yung Ross. Pero the mind says Ginebra kasi yun nga Justin Brownlee. Enough said. Ginebra in 6. Tawag dito, ano ba pipiliin? Ginebra crowd or Beldray crowd, no? Ang hirap pamili. Beldray crowd, syempre. Ikaw, Fritz, prediction. Beldray crowd. Siyempre, alam naman natin, Justin Brownlee, di ba? So, parang, sabihin natin kung maghaharap man sila ng is revenge to kay Justin Brownlee sa Token Tex eh. So, tinatlohan na si Justin Brownlee ng Token Tex sa finals. Hindi pa nakakaisa si sa finals sa Token Tex, no? So, kung maganda ang laro ng Ginebra, by 5-6 Ginebra in 5. Grabe kayo, si Renzo lang naniniwala sa kilig. Hindi, babarangin natin yung background. Yung background talaga eh. Semis pa lang pinag-uusapan natin, boy.
Hindi, para maganda yung matchup, Bol versus Jalen Johnson. Parehas may angas sa court. Yung shimmy, yung ganon. Yung ganon, no? Ang hirap talaga. Masasaktan si Kume pag nangyari yun. Ang hirap talaga. Parang, Bagay. sana rain or shine ubo sa sana Ginebra na lang, no? Sa finals. sayang. Baliktad eh, no? Siguro kung sa kabila, Ross versus Meralco na bracket, yan talaga. Usapan. Pwede. Ganda. Yung si Jay Cancino at saka Andre Karakot or Adrian Nocum na matchup. Sobrang ganda din po no? Pero may tanong po ako. Sige. Sino po sa tingin nyo sa apat na imports yung possible na na maging best import of the conference? Pero kasi pipiliin yan sa finals pa yan, kung sino magpa-finals. Kasi halos naman yung nandyan, puro, po. except kay Jones. Pag nakapasok yung Mirago sa finals, malamang yung nasa kabilang bracket yung manalo. It's either Brownlee or si Jalen Johnson. Oh. Yun lang naman yung hindi mananalo eh. Si Jones lang naman. Underrated Pero kung performance kasi yung Meralco ngayon eh, no? Pero andyan pa rin. Pero kung SPs yung pag-uusapan, di ba, si Ball. Kaso, andyan nga yung di ba, media votes, players. Wala. Opo. Zero votes yan sa Saan ba media, siya, gagi. saan ba siya malayo, di ba, sa media? Ilang votes yun? 400 plus ba yun pag sa media? 600, Oo. mga Medyo ganun. tagilid na agad siya doon. Medyo tagilid na agad 1,000 siya doon sa votes. media votes. Parang lulubog na lang si Marvin Jones dun sa voting Lubog na lang siya o sync na lang. Kahit malaki yung SPs ni Bol eh. Kaya mahihila nung media votes eh. Tama Hindi po. kasi yung Meralco medyo tumahimik. Pero andyan pa rin sila eh. Consistent na underrated. Baka lumayo lang talaga sa kanila yung narrative. Especially nung di ba, yung import nila si Romero. Tapos dumating pa si Bolbol. Apo. Nawala sa kanila yung usapan bigla eh. Pero parang nadidiscredit tuloy sila ngayon. Paborito pa naman din natin minsan yung Meralco. Kasi kung di lang naman buti nga inayos nila yung kay Romero, hindi na talaga nila pinaglaro. Good thing yan. Kasi nire-respeto pa rin natin yung franchise na yan eh. Kahit sister team yan, binibuild yung core nila through draft. Ano naman sila eh. Galawang independent team naman sila eh. Na may budget lang. Yun yung sinasabi kong yung hindi naman talaga totally dapat matanggal yung sister team eh. Oo. Matanggal lang yung parang yung tulad nung yung sa NLEX ba kasi parang sila yung laging kawawa. Mm-mm. Sa SMC Parang walang sa Magnolia din po na sa SMC. saktong Yeah, kawawa lang naman yung sa Magnolia. Oo, saktong naman, hindi naman sila di ba? Hindi naman sila kinukuhaan. Hindi naman sila kinukuha na ng parang Calvin of Tana kukunan, 'di ba? Ay, opo. Hindi lang paboritong bigyan. Pick ni Mikey Williams. Tama po. Yung sa Ang Magnolia ang kasi kinakatatapo laging lang ng fair ano, trade. Yung sa Magnolia laging fair trade yung nangyayari. Walang lopsided pag Magnolia. Yun lang yung iniiyak ng Magnolia. Pero sabi ko, mahirap talaga magtanggal ng sister team. Siguro, matatanggal lang siguro. Yung NLEX lang talaga. Kawawa talaga eh. Opo. Tingin ko nga kung ano yung NLEX. Hindi aalis si Kiefer dyan eh. AJ Magdenos din. Tapos healthy si... Kung stable sana. Kung stable sana yung NLEX eh. Oo. Ganda sana eh. Kung hindi binaksak si Mike Harris sa kontra Meral. Antay na lang Sobrang tayo. ganda po talaga. Antay na lang tayo ng game eh. Tsaka maganda din yung magiging chess match siguro ni coach team. Yung game to game adjustment. Maganda Ay, tingnan. yun na lang pag-usapan natin kasi yung isa half court team, yung isa running team. So, ano yung mananaig? Sino magiging Yes. doon? Sino mananaig doon? Feel ko yun yung magiging advantage ng Rainier Shine eh. Kasi marami silang puntos eh. Halimbawa, yung ratio ba? 2:1, parang ganun. Sa dalawang tira ng Rain or Shine, nakakaisa pa lang yung Hinebra. Kumbaga, halimbawa, palagay natin yung shot clock 24, diba? Yung buong 20 seconds, kinukonsume yan ng Hinebra. Yung Rain or Shine, below 10 seconds pa lang. So, parang yun yung magiging ratio. If
Ganun nga. Pero grabe yung film sessions yun no, ng sa Ginebra on how to stop the fast break ng Rain or Shine. Though nagawa ng Sigurado may nagawa ng San Miguel yan eh. Siguradong may sagot si dyan, coach team dyan. Malabong wala. Nasagot nga ng San Miguel yun eh. Oo. Parang kung sino yung nasa top of the key, nangyari ginawa ng SMU kung sinong nasa top of the key, no need to crash the boards eh. Ano na siya, transition defense na agad eh, yung isa or dalawang nasa top of the or nasa wing. Wala nang, hindi na sila nag-aano muna ng second chance. Feel ko ganun yung mangyayari sa Ginebra eh. Sino ba magsi-second chance lang naman sa kanila? Si Scotty. Pwedeng maging si RJ Abarientos yun. Yung transition defender. Pero mahirap din para sa part ng ng Ginebra. Pero sa tingin ko, yung Rain or Shine, mas bata kasi. So, kumbaga parang, run and gun eh. Takbo lang sila ng takbo. Well, kung hindi ba didepensahan ng Ginebra, sila Karakot, sila Nokum, yun ang mangyayari. Opo. At saka, yes. Maganda yung matchup. Yeah. Nakakilig Yes. pero ayokong makipaglaban kay RJ Abarientos ng pukol sa pukol. Ang tanong dyan kung Grabe. how sustainable ba si Karakot in a 7-game series against Ginebra? Ano ba, manonood ba Yes, lagi si Bella, tama. di ba? Eh si RJ, Araw-araw ba Pasko? Araw-araw ba parang batsa yung ring? Hindi naman siguro. Yes. May tendency kasi si Karakot eh. Oh. Oh. 7 points lang po yata average niya nun in sa regular season season tapos bigla siyang nag-balloon up to 29 points. Grabe. And efficient shooting pa po. Babalik nga ako dun sa kay Limeti nga sana. Kung available si Limeti. Healthy sana si Limeti. Talagang yun sana talaga yung nila parang calming presence pag half court offense. Mas may tiwala ako kay Limeti kaysa kay Karakot tsaka kay Asisio. kasi Sayang. si Lemeti will may downhill siya eh. Oo, yun eh. Buti nga si Karakot nag-off ball siya nung nag-off ball movement siya nung nakaraang game eh. Kasi hindi mo naman maano si Karakot na mag-drive to the basket palagi eh. Maging slasher like si Limeti, no? No fear po. Lay up. In your face. Good luck, Beldre. Good luck Rainer Shane pala. Good luck Rainer Shane pala. Sorry. Good luck for both teams. Enjoy na lang. Sana maganda yung maganda yung pakitang both series. Sana must watch pa rin. Mukhang maganda yung potential. And syempre good luck sa finals matchup na to. Ikaw, Fritz, any last words? Yun, so good luck sa pumasok ng Final Four. So hopefully walang kasi mahirap talaga yung sana pakita lahat ng best para mas lalo tayong mag-enjoy para. Yan so far, ayun yan, nakaka-disappoint lang for NLEX. But then again, okay pa rin naman yung semifinals natin, must watch. Yan talaga, may disappointment lang naman talaga lagi naman yan, kahit saan. Sabi nga ni Zendaya, expect disappointment
So, you'll never be disappointed. Ay, hindi pala si Zendaya nagsabi nun, si MJ. Siya rin pala yun. Ganito po mangyayari. Ano ba yan? Tanggal Meralco tapos Hinebra. Ano yun? Ba't naka-X na yan? Na-predict na agad yung Naka-X Nalik no. na agad yung script. Nalik na agad yung script. Wala pala to, sinostra pala to eh. Naka-X ka. Nokum and Andre Karakut. Grabing fantasy yan, Renzo ah. Ang huli matchup to, 2050 Commissioner's Cup yun eh. Ivan Johnson at yung isa, yun. Wayne Chisholm. Wayne Chisholm. Oh. Oh. Rain or shine. Oh, at least din yan, may story din ba? May story din naman eh. Nagawa ganun si Kume, pag mangyari yan, Nagawa ganun si Kume. Sold out. Ending. Sold out. Ang daming pulang upuan. Ending. Pero feel ko pag Wala yun siya upuan, pumasok, kaya dami. pa rin namang makapuno. Yes. Rain or shine, if talk and text ha. Sa kabila. Yes. Nakaya Pero mo kung sa- mangyari yun, may chance yung Ross. Kung mangyari nga yun, TNT Ross, mas may chance sila ngayon. kumpiyansa na eh, no? Oo, kumpiyansa na yung Ross eh. Yun nga, babalik nga tayo sa match-up. Yun nga. Depende din kasi talaga dun eh. Okay, thank you sa kung pag-trip nyo lang sa mama. Tagpahin na si yung Rain or Shine at sumama na si Eugene. sasama sila.